Mga kapatid, sa araw na ito ay ating magkapatuloy ang ating pong serye sa December. Ano po? Ito ay tungkol sa pag-asa na taglay po natin. Naalala po ninyo yung sermon natin last Sunday is actually a introduction for the new series and closing of the old series. Ano po? Ano yung series ng November? Ano po? Yung pong katotohanan na tayo may blessed hope. Kaya nung November, early November, kahit namamatayan tayo ng mahal sa buhay, buhay ang pag-asa natin. And we studied that to the whole November. Ano po? At nung nakaraang pong Sunday, to close it and to also introduce the new series, ay ating ang pag-usapan that this blessed hope is actually hope for generation. Not only in your lifetime, but even in the next generation to come. Ano po? And all of the things that we've learned last Sunday is the fact that this hope for generation ay nagpasimula sapagkat sa katotohanan ang pag-asa ay isinilang sa ating mga puso. Hallelujah. And that is also true nung unang Pasko. Ano po? Nang isinilang ang Panginoong Hesukristo, isinilang ang pag-asa. Alam natin sa Genesis chapter 3 verse 15 na magkasala ang tao, nahiwalay ang tao, at dahil doon ang tao ay napapahamak at patungo sa impyerno. Ngunit noong pa lamang nagkasala si Eva at Adan, pinangako na meron darating na binhi ng babae na wala iba kundi si Hesukristo. Ano po? At ang binhi na ito ay dudurugin ang kanyang paa ng ahas na si Satanas. Ngunit dudurugin ng binhi ang ulo ng ahas. At ito'y nangyari nang si Kristo dumatal dito sa lupa, nangaral at nag-ari ng buhay sa krus. At doon ay ipinako at nadurog ang kanyang mga paa sa pako. Ngunit sa kanyang pagkamatay, siya'y nabuhay na magmuli, kaya nadurog ang ulo ng ahas. Talunan na ang demonyo. Can you hear another amen? Palapakan niya natin ang Panginoon sa tagumpay na yun. So mga kapatid, mga minamahal, mahalagang maunawaan po natin that Christmas is about the fact that hope has been born. Pero maraming pagkakataon sa ating buhay, dahilan sa mga karamdaman, dahilan sa financial problem natin, dahilan sa ating mga ikanga natin ay relationship problem, ano po, domestic problem, dahilan sa ating mga pangarap na hindi natin nakakamit, kuminsan tinatakasan tayo ng pag-asa. Ano po, kaya yung mukha natin talagang hindi maipinta. Tignan mo nga katabi mo, mukha bang hindi maipinta? Sabi mo, pipintahan ko yung mukha mo, kailangan mapinta yan. Kapatid, mga minamahal, let our hope continue to be seen sa ating buhay. Kaya ang ganda po ng kanta ng ating hope music. Ang pamagat ay Hope is Born. Sa awiting ito, mga kapatid, ay makikita po natin na talagang hindi mabubura ang katotohanan that because of Christmas, hope has been born. And because of this, despite of the problem, despite of the difficulty, despite of the trouble, despite of the delay answer of God, seeming delay of God to our answers, our hope can never be taken away from us. Why? Because hope has been born. Hanggang ngayon, pinagdidibatihan kung anong araw at anong buwan nga ba pinanganak si Jesus. Hindi na tayo sumasali doon sapagkat ang dami pong Bible scholar, iba-iba ang kanila pong research. Pero lahat sila ay naniniwala na pinanganak ang Kristo ng Pasko. Amen? Lahat nga po na nag-amen, mumalakpan ng malakas sa ating Panginoon. Glory to God. And therefore we focus on the celebration. Ano po? Christmas celebration is a reminder to all of us that hope has been born. Ano po? There are three things I would like us to see from the passage that was read. Ano po? Una, hope is born out of promise. Ang pag-asang pinanganak ay nangyari dahil may pangako. At ang Diyos na ito ay Diyos ng pangako na tinutupad. Hallelujah. Verse 22, tignan natin. All this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. So, fulfillment ng pangako. Our God, ladies and gentlemen, is the God who fulfills His promise. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa mga dinadaanan mong problema at pagsubok sa buhay, all you need is to cling on to the promise of God in your life. Alam nyo, sabi po sa aklat ng Joshua, chapter 21, verse 45, ay napakaliwanag. Ano po, at the end of the leadership career of Joshua, sa Joshua, chapter 21, verse 45, ito ang sabi po niya, ano po, Joshua
chapter 21, verse 45. Ano po? Anong sabi sa verse 45? Not one, pakibasa po ng malakas. Want to ready, read. How many of you believe this? Bali malang, kaya pala ganyan ang mukha nyo, lungkot eh. How many of you believe this? How many of you believe this? Walak pa ka, lahat na naniniwala. There is no problem with the promise. The problem is we don't know the promise. Ano po? Si Joshua, he knew the promises of God sa kanya at sa kanyang bayan. And he clung on to it. And he was here testifying that not one of those good promises of God to them failed. Everyone was fulfilled. Christmas, ladies and gentlemen, is actually a reminder to all of us that the God of Christmas, who gives hope, ano po, ay tumutupad sa kanyang pangako. Kaya mahalaga po, mahalaga na pag nagbabasa tayo ng Bible, talaga hanapin natin ang mga pangako ng Panginoon. Halimbawa po sa Deuteronomy, mga liwanag dyan, chapter 28, pag binasa po natin, verses 13 to 14. Ang sabi po dyan, hindi ka magiging buntot, ikaw ang ulo. Ang ganda niya, di ba? Andyan ho ba kayo? Hindi ka kulelat. Naabutan ko yung panahon ko na yung sa eskwelahan may mga row 1, row 2, row 3, row 4, di ba? Row 1 nangunguna. Row 2 naghahabol, di ba? Ano yung row 3? Ha? Nangungulelat, gano'n ba? Yung row 4 parang hindi maganda eh. Doon ako kasama sa row 4. But you know what? When I got born again, I cling onto the promise of God in my heart that I have taken from the Word. And I was surprised what God has done in my life. And even my batchmate and my relatives were surprised what God has done in my life. And this happened because I cling on to the promises of God. May problema ka ba sa anak mo na pag tinitignan mo parang walang kinabukasan? Patitignan mo, sakit mo ng ulo? Kapatid, magbasa ka ng Bible. Maghanap ka ng mga pangako ng Panginoon. At panghawakan mo. Ha? Si Pastor TJ lang, siya ko nag-compose nung Hope is Born at yung maraming kanta natin sa Hope Music. Ano po? Alam niyo, dati yan, nung bata hindi nag-aaral eh. Maaga siya nakapagbasa. Maaga siya nakapagsulat. At talagang tuwang-tuwang nanay niya nakakabasa. Pero dahil maagang pinilit mag-aral, maaga rin nanawa. Kaya po nung elementary na, out of 60, alam niyo ilang score niya? 6. Kaya sabi ng nanay niya, ano ba naman itong anak ko? Sana abutin itong buhay nito. Naku, out of 66 lang. Tapos walang hilig mag-aral. Ano po? Pero alam po ninyo, lagi inuulit-ulit ng mama niya kay TJ. Ito pong talatang ito. Anak, hindi ka buntot, ikaw ay ulo. Nandyan ho ba kayo? Nandyan ho ba kayo? Eh hindi, kung minsan nauulit-ulit mo sa anak mo, yung paninisi mo, yung pagkapahiya sa kanya, yung shame, wag. Ang ulit-ulitin mo sa anak mo, sa asawa mo, ay ang pangako ng Panginoon. And mind you, pagpapalain ng Diyos ang inyong buhay. Can I hear that? Amen? Alam mo ba, ang asawa ko nung dalawa na anak namin, sabi niya, ay pangarap namin mag-ampon. Kaya yung sabi niya, yung pangatlo natin, yung ampon, hindi na ako mag-aanak. O di nag-agree kami. So 2 anak namin, 1 ampon, 3 anak namin. Hindi namin akalain, ano po, nabuntis siya kay Eunice. Kaya sabi niya, huwag na raw namin ituloy yung ampon kasi kinuwenta niya 20-30 years ahead. 3 lang daw ang kaya naming buhayin ng marangal. Nag-agree naman ako. So, hindi na namin tinuloy yung proseso sa DSWD na kami mag-aampon. At 3 na. Pero, after na mapanganak si Eunice, aba, wala pang 2 taon, nabuntis uli siya kay Blessy. Kasi Blessy, unexpected, iyak siya ng iyak. At sabi niya, paano natin bubuhayin ang 4 na anak? Lagi siya worried. At talagang lagi siya aburido. Takot na takot siya. Lahat ng counseling ginawa ko. Lahat ng talata binasa ko, wala. Ano po? Alam po ninyo, isang madaling araw, ginising siya ng Panginoon. Dinala siya ng Panginoon sa isang pangako. Ano po?
sa aklat ng Isaiah. Isaiah 65:23-24. Ano po ang sabi po dyan? Ano po? At nang basahin niya ito, hindi niya akalain, habang binabasa niya, siya naman ang binasa. Alam niyo, totoo yan. Whenever we read the Bible is actually reading us. Nandiyan ba kayo? Sapagkat habang binabasa mo ang Bible, biglang tinatamaan ka. Sino dito tinatamaan pag nagbabasa ng Bible? Sumigaw nga ng amen. Dapat nakikinig ka na sila mo, tinatamaan ka. So you are reading the Bible, but actually, the Bible is reading you. Talagang lumulutang. So when Sister Tess was reading this verse, binasa siya ng Holy Spirit. At lumutang itong talata sa kanya. Tingnan po natin. Sabi niya, they will not labor in vain, nor will they bear children doomed to misfortune. Bigla siyang nasibless and the rest of our children are never children to misfortune. Ano po? They will be a people blessed by the Lord, they and their descendants with them. Kaya paggising ko nung umaga na yon, hindi na siya mukhang bruha. Kasi lagi siya nanginginig, lagi siya tatakot, mukhang bruha na siya. Pero nung araw na yon, because of the promise of God, bumalik ang ganda ng asawa ko. Hallelujah. Gusto niyo bang gumanda, tumugi? Nandiyan ba kayo? Kailangan yung mga pangako ng Panginoon, talagang hanapin mo sa Bible. At tandaan mo, hope is born out of promise. Kaya yung pag-asa mo inububuhay pag may mga pangako ni God na iyong iniingatan at inaalagaan. Kapatid, anong problema mo ngayon? Hanapin mo mga pangako ng Panginoon sa Biblia at panghawakan mo at hindi ka mabibigo. Bakit sabi po ni Joshua, walang isa man sa pangako ni Lord ang hindi niya tinutupad. Yung unang papalakpak, siya ang unang pararanasin. Hallelujah. Halimbawa sa Malakay 3:10, ang sabi diyan, isoli niyo ang inyong ikapo. Ano ang pangako? Malakay chapter 3 verse 10. Bubuksan ang gate, parang dam. Tuloy-tuloy ang biyaya. So, ang pangako ng Lord pinanghahawakan natin. Hindi lang po yun. Sa verse 11, yung mga problema, yung mga suliranin, pipigilan. Dalawa po yun Yung pagpapala darating at yung mga sumpa ay pipigilan. Yung aking kaibigan, siya ay dating gambling lord at sabi niya, ang dami-dami kong pera pero ang dami-dami ko rin sakit. Kaya doon sa ospital, nandalawin ko siya, sabi niya, panay ang improvement dito sa ospital na ito. Pakiramdam ko, pag-aari ko yung mga poste dito dahil sa dami ng ginastos ko. Hanggang sa yun na naging turning point niya para kumilala sa Panginoon. At tinanggap niya si Lord. At sabi niya, dati ako gambling Lord. Ngayon na kay Lord na ako. At nagsimula siyang magnegosyo. At nakita niya itong pangako na ito. Na kapag ka nagsusuli at nagbibigay ka ng kaloob sa Panginoon, siya ang magdadagdag sa iyo. Kaya pinagpala yung negosyo niya. At hindi na siya na ospital. Purihin ang Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Because he cling on to the promise of God. Hope is born out of promise. Gusto mo bang yung pag-asang niya na mabuhay lagi sa iyo? Manghawakan ka sa mga pangako ng Panginoon. Pangalawa po, sa verse 20 and 21, hope is born with purpose. Hope is born with purpose. Look at 20 to 21. But after he had considered this, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David. Ano po sabi? Do not be afraid. Ano po? Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Ano po? Sapagat natatakot siya na papakasalan niya si Mary na nabuntis na. Ano po? Hindi pa sila kinakasal. Ano po? Sapagat hindi niya maunawaan. Yung sinasabi ni Mary na yun ay out of the work of the Holy Spirit. Kaya tinawag si Mary na Virgin Mary ay dahil po sa siya nabuntis na siya naman ay virgin. Ano po? At nang ipinanganak niya si Jesus, natili yung kanyang virginity. At saka pala sila nag-honeymoon. So si Mary is not the mother of God, Jesus. Mary is the God of Jesus who became a man. Ano po?
the humanness in Jesus, yun po ang naging mother si Mary. Kaya sa paggawa ni Jesus ng mga miracle, sinabihan niya si Mary na huwag siyang pangunahan. Pero at the same time, ino-honor niya si Mary. And therefore, even up to now, we honor Mary for her obedience to the Lord. Because through her, when Jesus became a man, sa kanya pinadaan. And nobody accept yung kanya pong paliwanag. Nobody accept yung kanya pong paliwanag. Kaya everybody thought na siya ay nagdadalang tao out of wedlock or premature o premarital sex with another person. So it's a controversy. Kaya lang mabait na tao si Joseph, ayaw niya na gawing public ito. Pagka ginawang public, pwedeng batuhin si Mary ng tao sapagkat yun ay public sin. Kaya po, hindi niya gustong ipaalam sa lahat. Gusto niyang hiwalayan si Mary ng secretly. At doon naman siya kinausap ng Panginoon sa isang panaginip. Do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Look at verse 21. Look at verse 21. What is the purpose of that conception? Ano po? She will give birth to a son, and you are to give him the name what? Jesus. Because, ano po sabi? He will save his people from their sin. Hope is born with a purpose. Ano po yun? Kaya pinagkaroon ng Pasko ay upang maligtas ang sangkatauhan. Kaya sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Lahat tayo napapahamak. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili, ng ating relihiyon, ng ating ritual, ng ating sariling gawa. Kapos, sabi ng Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya ang mabut sa atin dahil hindi natin siya kayang abutin. Kaya sabi ng dyan sa talatang yan, kapos, sabi ng Romans 6:23, ang ginawa ng Diyos, hindi mo kayang abutin, kaya ibinirigalo na lang niya. Ayan po, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Saan? Sa relihiyon? No. Ito ay kay Jesus Christ. Gift, regalo. Kaya ngayon, ang buhay natin ay buhay ng pasasalamat kasi niregaluhan tayo ng eternal life. At yan ang purpose ng Christmas, yan ang purpose ng hope, upang ibahagi mo sa iba ang kaligtasan. Hallelujah! Kaya mga kapatid, sabi ni St. Luke, si Jesus daw naparito to seek and save the lost. Luke 19:10. Pakibasa nga po, makalakas. 1 to ready, pakilakasan na. Go! Kaya, if we want to celebrate Christmas, we must proclaim salvation to our loved ones na hindi ito relihiyon, hindi ito ritual, hindi ito dahil sa iyong sariling gawa, biyaya ni Lord. Kaya nga tayo tinawag na evangelical, ibig sabihin, we proclaim the good news. Evangelion, proclamation of the good news. Kaya po, atin pong aming kinurek ang fake news na lumalaganap ngayon tungkol sa atin na tayo raw ay diyan papakita sa Facebook, tayo raw ay sususuporta sa Iglesia ni Cristo sa kanilang panawagang huwag i-impeach si Vice President Sara Duterte. This is a fake news. At ako pa naman ang nasa una sa picture ng PCEC leaders. Kasamang si Peter Tanchi ng CCF, kasama si Manny Carlos ng Victory, at ng iba pa. At mukha ko pa naman yung nasa una. This is a fake news. And we are correcting it sa Facebook namin sa PCEC. Because we are non-partisan. But we have the courage to proclaim the good news that hope is not found to any politician. Hello? Nandiyan ba kayo? We cannot find hope to any. Hope is only found in Jesus. That is what we proclaim. As a matter of fact, I personally believe na ang impeachment dapat ay
trabahuhin ng congressman at ng senador. At tama si Senator Chis Escudero na dapat yung mga senador tumahimik ng kadadaldal dahil sila ang judge eh. Tapos daldal sila ng daldal. Ibig sabihin, we are for the rule of law. And according to the Constitution, pag merong impeachment na inihain, dapat dinggin nila yan. Kahit pa mag-i-eleksyon. At pasyahan nila kung ano ang tingin nila ayon sa ebidensya. But that should never be stopped. Kaya isang malaking kalokohan ang sinasabi po ng fake news na ganyan ka-desperate ang mga political move ng mga politicians natin. But what I am saying is this, we evangelicals are committed to proclaim the good news of salvation. That is the reason why we exist. Can you hear another amen? Na tayo'y naligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya dapat ipasa rin natin sa iba ang pag-asang yan. Ang problema po sa atin, tayo po ay naligtas, tinanggap natin ang eternal life, pero hinahiya tayong mag-proclaim. Wag po. Sapagkat Christmas exists with a purpose. Hope is born with a purpose, and that is the purpose of seeing people saved. Sa Revelations 20:14, ang sabi diyan, in the last days, tingnan niyo po, Revelations 20, verse 14, ang sabi po, then death and Hades, di ba sabi niya, for the wages of sin is death, and look at this death. Then death and Hades were thrown into, ano sabi? Saan na po? Lake of fire. The lake of fire is the second death. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. That's why we need to do everything para yung ating asawa, anak, magulang, kapatid, kaibigan ay makatanggap din ng biyaya ng kaligtasan. Sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po, sa John 3:16, sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, who whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. Look at verse 17. John 3:17, ano po? Ano po ang sabi ng John 3:17? For God did not send His Son into the world to condemn the world. Why? Because we are already condemned. So He was not born to condemn us. That's why we do not condemn Maris Racal. And, ano pangalan? Anthony. Ano? But we call on everyone not to awaken sexual passion until it is time. That's why we are also against what is being implemented in DepEd, and we are supposed to have a meeting tomorrow, na as young as 6, 7, 8 years old, nasa curriculum na ng matatag curriculum ng DepEd na ituturo paano makipagtalik. Terrible. Ginagawa itong batas, ginagapang nila at nakapasa sa Kongreso. Hindi ko alam anong ginagawa ng sasabing Kristiyanong mga congressman. Pasado, lahat bumoto. Ngayon, nasa Senado. At nasa second reading na. Ano po? Unang-una, ginagawa pa lang yung batas. Ang dating Secretary BP Sara Duterte, in-implement na. Anong klase ito? Kaya we set a meeting with Secretary Angara to stop implementing it. And we have meetings with Senator that we are saying, this is wrong. It is true na ang nakalagay kasi how to prevent early pregnancy. Kaakit-akit eh. Pero yung laman, yung world standard na as early as 6, 7, 8 years old, tuturuan ng iba't ibang position sa sex in their so-called desire to prevent early pregnancy. To prevent early pregnancy, dapat turuan ng mga magulang na maging competent parent at kasama sa kanilang ituturo ay huwag i-awaken ang sexual passion until it is time. At para mangyari yon, kailangan ng pamilya mapuno ng pagmamahal. Para ang bata hindi dumadating doon sa panahon na dark. I mean the dark.
I feel alone. At because of that, young people go to all sorts of sinful things. Mga kapatid, may the Lord speak to our hearts. The Lord did not come to condemn us. He has come to save us. And we must tell people about that. We must not magnify the sin of people. We must let them know that sin, whether big or small, is actually a result of our sinful status. We sin because we are sinners. We are not sinners because we do sin. No, we do sinful act because we are sinners and we need Savior. And thank God na mayroong Pasko. Pwede mo palakpak ang lahat ng naniniwala. At dahil dyan, ang purpose ay kaligtasan ng tao. At maliligtas ang tao, hindi sa pamamagitan ng reliyon o sariling gawa, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ng John chapter 1 verse 12, maniwala kay Jesus at tanggapin siya sa puso. At pag tinanggap siya sa puso, di ang sabsaban ay hindi lang yun naroon sa Jerusalem. Ang sabsaban ay ang bawat puso ng mga tao. At ikaw at ako, ang nais ng Panginoon na ipangaral yan sa ating kamag-anak, sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay. Hallelujah! Na ang Pasko ay ang pagsilang ni Kristo, isinilang para sa akin at sa iyo, at isinisilang sa puso ng tao. Hallelujah! And that's what will happen to us. Somebody served the purpose of Christmas and hope. At sinira sa atin, at tinanggap natin. Kaya tayo nagkaroon ng eternal life. Kaya ang sabi po dyan, hindi na condemnation. Ang sabi sa John 3:17, He did not come to condemn the world. John 3:17. Ano po ang sabi ng John 3:17? Ano po? But to save the world through Him. Verse 18. Verse 18. Ano po sabi ng verse 18? Look at verse 18. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not, believed in the name of God's one and only Son. So the world is under condemnation already. The reason why Jesus came, kaya may Pasko, to remove that condemnation. Tapos walang palakpak sa Panginoon. At mahina lang ang palakpak. At yan ang gusto natin sabihin sa mga tao. That the Lord would like to remove that condemnation. Ano po? And that is what the reason why we exist, to serve the purpose. Ano po? Pangatlo at panghuli. Ano po? Pagtingnan natin, mga kapatid. Ang sabi niyan, verse 24, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. So nag-honeymoon sila noong ipinanganak na si Jesus. Ano po? What a sacrifice for a man to be married and yet delay the honeymoon. Hindi lang po yun. Legally, he has right na isabhabla si Mary dahil buntis na. And Mary will be condemned. He did not want to do that. What a sacrifice. Ladies and gentlemen, hope is born and it is deserving of sacrifice. Hallelujah. Si Lord, para iligtas tayo at nagkaroon ng Pasko, nagsakripisyo sa pagiging Diyos, infinite God, He became a finite human being. As a finite human being, He became an ordinary man. At He gave His life on the cross. He died. He was buried. And yet, He resurrected. Hallelujah. Kasi Apostle Paul, sabi niya, because of the sacrifice of the Christ of Christmas, I also give my life. Kaya ang sabi niya po sa 2 Timothy chapter 2, yung ating pong scripture sa ating tema for the year that is about to end. Ano po? Sabi niyan, magpakalakas ka sa biyaya na kay Kristo. At dahil dyan, ang sabi, ibahagi mo sa iba yung mga natututunan mo. Huwag mo sarilinin. At ang sabi ng verse 3, ano po? Join me in the suffering. May mga taong hindi ka papansinin. May mga taong kukutsain ka. May mga taong pagtatawanan ka.
May mga taong kahit anong paliwanag mo, ayaw. Pero ang sabi ng verse 3, ano po? Join me in suffering like a good soldier of Christ. Tapos sa bandalit, join me like kagaya ng suffering ng athlete, kagaya ng suffering ng farmer. Mga kapatid, are you here? Hope is born and it deserves your sacrifice to share it. No longer sacrifice to attain it. Somebody sacrificed on the cross so you can attain it. Now you and I are called to sacrifice so that we can proclaim the Evangelio, the good news of salvation to other people. Kaya this season, meron tayong simbang gabi. Para gabi-gabi, ating ipoproclaim ang mensahe ng Pasko. At wala na tayo dito sa Aliw, doon na po tayo, CTFP, para doon tayo may pistang pamilya, ano po. At meron doong Paskuhan, ano po. Para may galit dito. Paskuhan, ano. So, may Paskuhan daw. May Paskuhan, ano po. Ang ganda ho, ano po. May 3 tayong services, ano po. At meron din tayong mga party ng Christmas party. All of these are missional. Meron tayong party ng Catalyst, meron tayong couple sa Sabado ng gabi. So that we can bring, kami ng mga COS, yung aming mga disciple na couple at yung kanilang disciple, it's time for us to bring couples upang ihanda rin sa Paskuhan sa ating simbang gabi. Why? All of this you want to do because you want to make sacrifices in proclaiming the good news. Hallelujah. In proclaiming the hope, and that is only found in the Lord Jesus Christ. Sa mga talatang ito, makita po natin, nung unang Pasko, may nagsakripisyo, si Mary, and that's why we honor her for her obedience to the Lord. Si Joseph, he made a great sacrifice. Pinagtawanan siya ng mga tao, ano po, sapagkat pumayag siya na maging asawa pa rin ng isang disgrasyada. Pero salamat, both of them have the audience of one, si Lord. Kaya sabi doon, when he woke up, he obeyed the Lord. Ikaw, kapatid, are you willing to obey the Lord? Now that you understood and you've learned that hope is born and it deserves your sacrifices. Out of gratitude to the salvation that you received, share it to other people. And if you would like to see the life of Paul, Acts 20, 23 to 24, tignan po natin. Ano po? Sabi ni Apostle Paul, ano po, Acts 20, 23 to 24. I love these verses ni Apostle Paul statement niya. Ano po, sabi niya po, Acts chapter 20, 23. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. Kasi pinoproclaim niya Pinoproclaim niya. At sinabihan siya ng Holy Spirit na meron danger. Pero kahit may danger, tuloy pa rin siya. Sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. At ano po ang sabi po ng sumunod na talata, however, I consider my life worth, ano raw po? Nothing to me. Nothing to me. My only aim is to what? What? Finish the race and complete. Alin daw po? The task the Lord Jesus has given me. What is the task? The task of to the yes, ano yung grace ng Panginoon? Na hindi ka karapat-dapat, iniligtas ka dahil kay Kristo. Undeserving as you are saved. Tapos walang palakpak. Yeah. Ngayong Christmas season, ano po? Sa gitna ng ating mga problema, sa gitna ng ating mga alalahanin, let us break through from that and focus on the task. At ang Lord ang sabi, seek ye first the kingdom of God and all of these things shall be added unto you. Kapatid, kaibigan, hope is born out of promise. Continue to collect promises of God in the Word and claim it. Ano po? Because Christmas is about the fact that our God is the God who keeps His promises. Christmas is born with a purpose so that you and I can be saved. Kung ikaw ay naanyayahan dito at hanggang ngayon ang akala mo maliligtas ka sa sarili mong gawa, sa relihiyon,
At kung minsan, dumadalo ka na rito at sabi mo, ito na relihiyon mo. Kala mo, ito magliligtas sa'yo. Hindi. You can never be saved by hope of glory. Only Jesus can save you. You need to make a decision to invite the Lord. Sabi sa John 1:12, lahat na naniwala, lahat na tumanggap, binigyan ng karapatang maging mga anak. Let your heart be the new manger where Jesus is to be born. Yumuko po tayo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat.